Naalala ko mga kapatid nung bago yung 2022 elections, ah, yung account ko ay nanganib hanggang sa napatanggal. Sabi ko dati nun, kung mali yung sinasabi ko, di tapatan mo ng sarili mong katwiran at narrative at storya, tapos bahala na yung tao maghusga, di ba? Lalo na kung marami naman sa kabilang panig kunwari ng aking punto, may ibang point, di ba? May mga maraming trolls doon, di okay lang. Di ba, bahala na yung tao mag-decide kung anong paniniwalaan niya, kung anong katanggap-tanggap na mga salita, hindi ba? Hindi ko akalain na darating din tayo sa punto na itong administrasyon na to, itong si BBM ang pinagtatanggol ko noon kasi walang iba eh. Siya lang talaga yung time na yun. Sabi niya, itutuloy niya. Yun. Ngayon, itong administrasyon na ito, pati hearing. Can you imagine, mag-hearing, pipigilan ninyo yung mga witness o yung mga resource person. Malamang yung mga Marines na yan, hindi nila maano yan eh. Hindi nila kayang ganunin basta-basta, kaya pipigilan na lang, dumalo. Pag ang, alam mo mga kapatid, pag ang tao, wala talaga siya sa katwiran at hindi niya kayang magpakumbaba, nawala siya sa katwiran, darating na lang sa punto na haharangin niya na lang. Lahat na lang ng resource gagawin niya para mapagtakpan yung kung kanyang kasinungalingan o kung ano man yung ayaw niyang mabisto sa kanya. Siguro to a certain extent, lahat tayo ganon. May ganon siguro tayo. Ako may ganon din ako bilang tao. Dati pag nakakapagtaksil ako, pag nahuhuli ako, ayoko ibigay yung cellphone, ayoko ibigay yung password ng cellphone. Ganun na lang para hindi naman tayo nagmamalinis. Kaya lang, itong administrasyon na ito, grabe yung, can you imagine, no, naakusahan na gumagamit ng ipinagbabawal na substance yung Pangulo at yung kanyang mga kasapi. Pero wala nangyari kasi akusasyon lang yun. Hindi man lang nilinaw, hindi man lang nagpakita yung tao na in good faith dahil presidente ako. Pakita ko sa inyo na hindi ako gumagamit. Hindi man lang siya gumanon. The lawyers argued very well yung argument nila. Kayo nag-aakusa, nasa inyo yung burden of proof. Yan ang akusasyon nila. Pero kasi bilang statesman ka, dapat sana ikaw yung presidente. Pero tinechnical pa rin nila. So nakakalusot. Ang mata ng tao ngayon wala naman kasing konkretong proof. Akusasyon lang. 'Di ba? Pero ako sa opinion ko, kung ikaw ay inakusahan na ganun tapos ikaw ay presidente, hindi po ako. Ito po ang makapaglilinaw nito. Ayan, so nagkaroon ng matinding corruption sa flood control. The corruption is meant hindi lang to enrich themselves o pagyamanin yung sarili nila ng mga corrupt. It is meant to destroy, to have the machinery, the money to destroy a certain political candidate na matunog sa 2028. That dirty politics, in essence, destroyed the country or is continuing to destroy the country. Tinanggal nila yung integridad ng mga institusyon. Sila mismo ang nagtanggal. Tapos, if you speak against them, binababoy mo naman yung institusyon nila. Case in point, Kiko Barsaga, nagsalita siya against sa House of Crocs. Pinagkaisahan siya ng mga Crocs dahil sinisira daw ni Kiko Barsaga yung institusyon. Yun bang nagsasalita laban sa masama? Yun ba ang naninira ng institusyon? O yung collective na gumagawa ng masama, hindi ba't sila ang sumisira ng institusyon? Tapos pagtatakpan mo para lang to preserve the institution? That's how you preserve the institution? Pagtakpan? Mali na kagad, hindi ba? O tapos ngayon, pati ba naman yung quorum? Kailangan pang pagtalunan. Hindi ba? Inilagay pa sa Supreme Court. Wala kang quorum, lalabindalawa kayo. Walang quorum. Di ba? Tapos pagdating mo sa Senado, puta, may yung mga bata ng administrasyon, gusto nila mag-hearing sila ng sarili nila. Ayaw mapakinggan yung
mga witness, key witness, pinapilit blatantly and obviously pinagtatakpan yung flood control incident. Nakakakurat, no? Alam niyo, mabilib nga ako doon sa tatay ko. Yung tatay ko, dinidiin siya doon sa korporasyon nila. Isa siya sa mga dinidiin. Pero hindi siya kailanman nagpatakbo ng mga independent director para makakasama ko na magiging director doon sa korporasyon na yun. Para lang pagtakpan yung kanyang mga sinasabing may ginawa silang mali dati. Hinayaan niyang pagkaisahan kami, sige. Tapos wala naman sila napapala. Lahat ng administrative case dismissed. Hindi ba mga tanga? Magtatanga. Yan siya naiisip ko, tama, no? Kung talagang wala ka namang ginawang masama sa pakiwari mo, di let them judge. Let them na pagkaisahan ka kung anong mahugot nila dun. Diba? Nagmumukha lang silang tanga kasi they are using the resources of the company, the corporation, para mangdiin ng kapwa nila. Na hindi nila alam, itinayo ng pamilya na yun yung korporasyon na nasa Carsoncillo pa lang sila. Diba? May ganon, no? Maagaw man nila, kahiya-hiya sila kasi mukha silang tanga, di ba? Nasa kanila na lahat. Parang ganon din itong administrasyon na ito. Di ba? Parang ganon din. Lahat na ng resources, hindi nyo napabagsak si Sara Duterte. Siya pa rin yung, you know, kapag ka talaga nangusap yung Diyos, the presidency ng Pilipinas is a destiny. I feel it's a calling from God. Whether or not pagbubutihin mo o hindi, it's up to you. Whether or not you will be guided. Swerte. Kung kaya nakakalungkot, Chavit Singson, inaresto. Diba? Bakit hindi? Nagtataka ka eh. Bakit yung masasamang tao hindi sila inaaresto? Tapos, pag nakakita ka ng butas sa kapwa mo, the law may be harsh, but it is the law. Oy, nag-jaywalking ka, arestohin kita. Oy, libel, boom. Oy, ganito, boom. Pero yung masasama ang putang ina, wala tayong pakialam. Kaya ako magbabalik ako, no, tang ina, gusto bagay, no, Old Testament, nung panahon ni Moses. Gusto niyang naghihintay siya doon sa taas ng bundok, doon sa commandments ng Diyos. Hindi pa naibababa yung commandments. Sumasamba na sa mga ginto at saka sa mga tao eh. So talagang tayong tao. Likas talaga tayo. Kaya lang, di ba? Hindi, ang hirap pag hindi ka guided ng Holy Spirit talaga. That's the truth. Mahirap pag ibang spirit yung nag-guide sa'yo. God bless.